Por, hanggang dito na lang po siguro ako. Pero dyan lang po yung bahay namin. Baka po kasi may makakita sa atin. Alam niyo naman po yung panahon ngayon. Konting galaw lang, issue agad. Tsaka marami pong marites dyan. Jamie, kaya ba ayaw mo mabuo yung pamilya natin? Dahil dito, Ano na naman pinagsasabi mo, Gilbert? nagmamahang-mahang ka pa. Eh, kitang-kita na ng dalawa kong mata. Siguro kaya ayaw mo patawarin dahil may iba ka na. Pero pre, nagkakamali ka. Huwag mo nga akong hawakan. Walang namamagitan sa amin dalawa. Tama siya, Gilbert. Walang namamagitan sa amin dalawa. Sa kapatid ko to, na may anak na. Kaso, yung nakabuntis sa kanya, hindi niya pinanagutan. Nga pala, Jamie, kamusta yung paghatid sa'yo ni Foreman nung minsan? Ah? Hindi man ako nagpahatid hanggang sa amin. Alam mo naman dun, maraming marites. Konting galaw lang, issue agad. O yung pagkikita nila ng anak mo, kamusta naman? Di man sila nagkita, Lloyd. Pero nagkita sila ni Gilbert. Oh, ano nangyari? Akala ni Gilbert, nobyo ko si Foreman. Ayun, nagselos. Hindi niya ba inaway si Foreman? Hindi naman. Kaso, galit na galit siya. Tsaka alam mo naman, Lloyd, na matagal na kaming wala ni Gilbert. Ikaw talaga, haba ng buhok mo. Ikaw talaga, ang dami mong alam na kalokohan. Tara na, magtrabaho na tayo. Oh, Jamie. Buti, di ka pumasok kahapon. Di mo tuloy nakita yung may-ari ng bahay. Foreman, gustuin ko man pong pumasok kahapon. Kaso masakit po talaga yung pakiramdam ko. Ganun ba? Kumusta ka naman ngayon? Huwag ka lang muna kaya magtrabaho. Magpahinga ka lang muna. Huwag kang mag-alala. May sahod ka. Naku, Foreman, nakakahiya po sa mga kasama ko kung hindi po ako magtatrabaho. Huwag po kayong mag-alala. Okay na po ako. Siguraduhin mo lang ha. Pag alam mo nang di mo na kaya, pwede ka na magpahinga. Opo, Por. Maraming salamat po. Wala yon. Basta ikaw. Malay mo tayo sa dulo, hindi natin Por, magpapala na po ako. Ay, sorry. Basta, pag napagod ka, pwede ka magpahinga. Sige na, press na ako. Uy, Jamie, may tama talaga si Foreman. Uy, Lloyd, huwag kang maingay. Baka marinig ka pa niyan. Magtrabaho na nga tayo. sugal ng pag-ibig, handa kong isuko ang sarili. Akala ko, mula nung hindi ako pinanagutan at iniwan ako ni Gilbert, hindi na ulit ako magmamahal. Dahil natakot na ako sa mga nangyari sa akin sa nakaraan. Takot na ako umibig at masaktan ulit. Pero simula nung nagtrabaho ako sa construction at nakilala si Foreman, muling nagising ang aking pusong takot ng magmahal. Pinakita sa akin ni Foreman ang tunay na pagmamahal. Kaya sa desisyon kong ito, hindi na sana maulit ang nangyari sa akin noong nakaraan. Foreman, maraming salamat dahil pinasyal mo ko. Wala yun, Jamie. Araw naman ng linggo ngayon eh. Sulitin natin, diat natin. Kasi bukas, may trabaho na naman. Alam mo, Foreman, nung una, kala ko masungit ka. Yun pala, sweet ka. Malay mo tayo sa dulo, hindi natin Sweet talaga ako. Pagdating sa babae, mamahalin ko. sugal ng pag-ibig, handa kong isuko ang Nga pala, Foreman, baka gusto mo muna pumasok kahit mag-juice ka lang. Hindi na, Jamie. Susunod na lang. Sigurado ka ba, Foreman? Oo, Jamie. Hindi pa naman siguro ito ang ulit pagsasama natin. O sige, Foreman, pasok na ako. Baka inaantay na rin kasi ako ng anak ko. Sige, Jamie. Uwi na ako. Ingat ka. sa daang walang kasiguraduhan, kasi malay mo tayo. Malay mo tayo. Uy, Jimmy. Balita ko, nag-date kayo ni Foreman. Ano,
Kayo na ba? Uy, Lloyd, napaka-OA mo naman. Date agad. Pumasya lang kami kahapon. Tsaka sinulit na rin namin yung day off namin. Basta, Jamie. Pag kayo ni Foreman, ako agad mong sabihan. Ikaw talaga, pagdating sa kalokohan, ang dami mong alam. Bakit? Di mo ba gusto si Foreman? Mabait naman si Foreman at mapagmahal. Uy, napapaisip. Ewan ko sa'yo, Lloyd. Pagdating talaga sa kalokohan, ang dami mong alam. Bahala ka dyan. Uy, kinikilig. Jimmy, may nakwento sa akin si boss. Di pala pinapagawa niyang bahay. Di para sa kanya yon. Para dun sa kapatid niya na nabuntis, tapos iniwan ng asawa. Tulad ng kinuwento mo sa akin, kagaya mo rin siya. Batang ina. Ah, ganun ba, Por? Bakit kaya may mga ganyang lalaki, no? Gusto lang nila, puro pasarap. Di ko nga alam, Jimmy. At wala silang konsensya. Pagkatapos nilang gawin yon, iiwan na lang nila basta-basta. Kawawa naman yung mga bata. Kaya nga, Por. Pero balik muna tayo sa kwento mo, Por. Napakaswerte naman ng kapatid ni Boss na kahit di siya pinanagutan, meron siyang kuyang handa siyang suportahan. Kaya nga akala ko nga, sa asawa niya yon. Wala pa pala siyang asawa. Napakaswerte naman ng kapatid ni Boss. Pero ako, Por, napakaswerte ko rin kay Kuya. Kahit hindi ako pinanindigan ng ex ko o hindi ko man natupad yung pangako ko sa kanya, tinanggap niya pa rin ako at pinatawad. Kaya mahal na mahal ko yung kuya ko na yon. Napakaswerte mo rin pala. Sa kabila ng nangyari sa'yo, tinanggap ka pa rin ng kuya mo ng buo. Oo, Por. Kaya sobrang proud na proud ako sa kuya ko na yon. Dahil simula nung namatay yung mga magulang namin, siya na yung tumayong magulang namin. Sana, Jamie, paalang araw, makikilala ko rin yung kuya mo. Sige, Por. Pag uwi niya, ipapakilala kita. Huwag kang mag-alala. Mabait yon. Kaso, stricto lang pagdating sa amin. Ganyan talaga ang mga kuya, Jamie. Stricto pagdating sa magkakapatid. Lalo na ikaw, babae ka. Oh, may nasabi ba ako? Alam mo, Por, kahit stricto si kuya, nabuntis pa rin ako dahil sa katigasan ng ulo ko. Kung di sana ako nagpadala sa tukso, hindi sana ako ganito ngayon. Huwag mo nang isipin yung Jamie. Nangyari na. Ayaw mo ba yon? May blessing ka? Tama ka, Por. Wala na akong magagawa dahil nangyari na. At least, meron akong bibong anak. At sa kanya na lang ako kumukuha ng lakas para mabuhay sa mundong to. Tama yun, Jamie. Ibuhos mo lahat ng pagmamahal mo para sa anak mo. Oh, tara na. Tignan kita. Tara, Por.